Magandang araw, class. Magsisimula tayo sa pamamagitan ng isang panalangin. Sino man ang gustong mag-volunteer upang mamuno, maaari nang tumayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Salamat. Ngayon ay batiin natin ang isa't isa ng isang masiglang magandang araw. Pakihanin na rin ng maayos ang inyong mga upuan at pakipulot na rin ng mga nakakalat na basura sa sahig. Handa na ba kayo, class? Magaling! Ngayon ay itatala natin kung sino ang wala ngayong araw. Sinong maaari kong hingian ng tulong dito? Salamat! Paalala rin na laging sundin ang ating mga alituntunin. Una, makinig sa guro habang nagsasalita. Pangalawa, kung may tanong o sasagot, dapat ipapataas ang kanang kamay at nakangiti. Pangatlo, makikiisa at makisali sa mga aktibidad na ibibigay ng guro. Pangapat, magpakita ng respeto sa bawat isa. Naiintindihan, class? Class, ano ang ating tinalakay noong nakaraang pagkikita? Tama. Sino ang maaaring magbigay ng maikling paliwanag kung ano ang kahalagahan ng komunikasyon? Magaling, class. Ngayon ay maaari tayong dumako sa panibagong paksa, pero bago yan magkakaroon na tayo ng isang palaro. Ngayon ay magkakaroon tayo ng masayang laro. Bubuo kayo ng 5 grupo. Sa loob ng sobre na ito, may mga letra na dapat ninyong buuin para maging isang salita. Idikit ito sa pisara. Ang unang grupong matatapos ang siyang panalo. Handa na ba kayo? Napakahusay! Ano ang nabuo ninyong salita? Tama! Ano ang iniisip ninyo kapag naririnig ang salitang sanaysay? Ibahagi ang inyong ideya. Bago tayo dumako sa formal na talakayan, ay narito ang mga layunin na nais kong makamtan ninyo sa pagtatapos ng ating klase. Una, natutukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng sulating formal o maanyo at sulating di formal o informal. Pangalawa, nakakabuo ng sariling sanaysay gamit ang 2 uri ng sanaysay. Pangatlo, nagagamit ang wastong paggamit ng gramatika, bantas at istruktura sa pagsulat ng sanaysay. Naiintindihan ba, class? Class, para sa inyo, ano ang kahulugan ng sanaysay batay sa sariling opinyon? Magaling, Jonathan. Palakpakan natin, class. Ang sanaysay ay isang piraso ng sulatin na kadalasang naglalaman ng punto de vista o pananaw ng may akda. Ang mga sanaysay ay maaaring magkaroon ng mga elemento ng pagpuna, opinyon, impormasyon, obserbasyon, kuro-kuro, pang-araw-araw na pangyayari, alaala ng nakaraan at pagmumuni-muni ng isang tao. Ano naman ang 2 uri ng sanaysay? Maraming salamat, Alaysa. Mayroon itong 2 uri. Una ang sulating formal at pangalawa ang di-formal. Alam niyo ba ang pinagkaiba ng dalawa? Ang sulating formal o maanyo ay mga sanaysay na nagbibigay ng impormasyon ukol sa isang tao, bagay, lugar, hayop o pangyayari. Ito ay naglalaman ng mahahalagang kaisipan at nasa isang mabisang ayos ng pagkakasunod-sunod upang lubos na maunawaan ng bumabasa. Ang mga formal na sanaysay at komposisyon sa Filipino ay nagtataglay ng pananaliksik at pinag-aralang mabuti ng sumulat. Ang sulating di-formal o informal naman, ang mga sanaysay na informal o sulating di-formal ay karaniwang nagtataglay ng opinyon, kuro-kuro at paglalarawan ng isang may akda. Ito ay maaaring nanggaling sa kanyang obserbasyon sa kanyang kapaligirang ginagalawan, mga isyong sangkot ang kanyang sarili o mga bagay na tungkol sa kanyang pagkatao. Ano sa tingin niyo ang pinagkaiba ng dalawa? Napakahusay, Mary. Palakpakan natin siya, class. Ano-ano ang bahagi ng sanaysay? Maraming salamat, Tricia. Gaya nga ng sinabi niya, class, ang bahagi ng sanaysay ay ang sumusunod: ang pamagat, panimula, katawan at konklusyon. Ang pamagat, ang unang salita ng pamagat ay lagi nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa, ang pangarap ko sa buhay, ang aking pamilya. Ito rin ay nilalagay sa gitna. Ano ang napansin niyo sa unang bahagi ng sanaysay? Tama, Alex. Sunod ay ang panimula. Nararapat na nababagi sa paksa at layunin ng akda.
Maaari itong isang katanungan, isang dialogo, pangungusap na nakakatawag pansin, isang sipi, pagsasaad ng punong diwa at matuwid na pagpapaliwanag, paglalahad ng suliranin at pambungad na salaysay. Ito ay dapat nakakakuhang atensyon ng bumabasa para basahin ang matitirang bahagi ng sanaysay. Ang salaysay naman ay isang eksplanasyon ng iyong sanaysay. Ano naman ang dapat na taglayin sa pangalawang bahagi? Magaling, Grace! Sunod ay ang katawan. Dito nakalagay ang iyong mga idea at pahayag. Nagsasaad at nagpapaliwanag ng mga kaisipan o ideyang sumusuporta sa pangunahing paksa. Ano naman sa tingin nyo ang mayroon sa pangatlong bahagi ng sanaysay? Magaling, Justin! Para naman sa panghuli, ito ay ang wakas o konklusyon. Binibigyang diinit dito ang kaisipan, pagbibigay solusyon sa isyong tinatalakay. Dapat maitanim sa isipan ng mambabasa ang mensahe ng buong sanaysay. Dapat rin nababagay sa haba ng buong talata at dapat makapag-iwan ng kakintalang di agad malilimutan. Dito nakalagay ang iyong pangwakas na salita o ang buod sa sanaysay. Sa huling bahagi ng sanaysay, ano naman ang ipinapahiwatig nito, class? Magaling, Yana! Ano nga ulit ang dalawang uri ng sanaysay? Magaling! Ano naman ang mga bahagi ng sanaysay? Napakahusay! Okay, class, sa umpisa pa lamang ng ating talakayan ngayong araw, napapangkat na kayo sa 5 grupo. May tanong ba tungkol dito? Ngayong napangkat na kayo, bawat grupo ay kailangang pumili ng isang tiyak na paksa mula sa mga sumusunod. Una, papel ng teknolohiya sa makabagong edukasyon. Pangalawa, pangangalaga sa wika at kultura ng mga katutubo. Pangatlo, kapayapaan at pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba. At pang-apat, mga hamon ng kabataan sa makabagong panahon. Paalala, isa lamang ang pipiliin ng bawat pangkat. Kapag may napili na, hindi na ito maaaring ulitin ng iba pang pangkat. Maliwanag ba? Ngayon sa pagpili ng inyong paksa at pagsusulat ng sanaysay, narito ang pamantayan sa pagbibigay ng puntos. Nilalaman, 40%, organisasyon, 30%, kagustuhan ng wika, 20%, kalikasan ng sanaysay, 10%, kabuuan, 100%. Lahat ba ay naiintindihan? Kung may mga katanungan, maaari kayong magtanong. Kung malinaw na, maaari na mag-usap ang bawat pangkat upang piliin ang kanilang paksa at simulan ang pagpaplano. Good luck, class, at inaasahan ko ang inyong mga malikhaing presentasyon. Naiintindihan, class? Mayroon lamang kayong 20 minuto para gawin ito. Okay, tapos na ang 20 minuto. Para sa unang pangkat, maaari nyo nang ibahagi sa harapan ang inyong ginawang sanaysay. Okay, magaling. Napakaganda ng inyong ginawang sanaysay. Dumako naman tayo sa pangalawang pangkat. Napakagaling din ang pangalawang pangkat. Hindi naman magpapatalo ang pangatlo, at pang-apat at pang-5. Napakahusay ninyo, class. Maganda ang inyong mga nagawang sanaysay. Bigyan nyo ng masigabong palakpak ang inyong mga sarili. Kung bibigyan ka ng pagkakataong magsulat ng inyong sanaysay tungkol sa isang mahalagang isyong panlipunan sa kasalukuyan, ano ang inyong pipiliin at bakit? Inuulit ko, kung bibigyan ka ng pagkakataong magsulat ng isang sanaysay tungkol sa isang mahalagang isyong panlipunan sa kasalukuyan, ano ang iyong pipiliin at bakit? Magaling, Jessa. Maraming salamat sa iyong sagot. Narito naman ang inyong aktibidad. Sagutin ang mga tanong tungkol sa konsepto ng sanaysay sa isang kapat na papel. Meron lamang kayong 10 minuto para ito ay sagutan. Okay, tapos na ang inyong 10 minuto, maaari nyo nang ipasa sa harap ang inyong papel. Para sa pagtatapos ng ating klase, magkakaroon kayo ng isang takdang aralin. Sa susunod na pagkikita, magsusumiti kayo ng formal at di formal na sanaysay. Isulat ito sa isang buong papel. Maliwanag ba? Magaling! Huwag kalimutang maging malikhain. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam, class!